Ezekiel. Tuloy-tuloy na pagdalo dahil yun po ang kalooban ng Diyos. Dapat po isa't isa sa atin, bawat isa sa atin ay lagi po nating pahalagahan ang Diyos. Guys, kaya mainit ano? Patapos na rin po itong init na ito. Amen. At sasabayan po natin ang init, no, sa kainitan at pag-aalab ng ating pag-ibig sa Diyos. Amen? Amen. Okay, doon po sa ating mga bagong mga first time, kaya ang sabi ko sa John 6:44, ang sabi po ni Jesus, na walang makakalapit sa akin. Okay? Kainin nyo to. Sinabi ni Jesus bago po siya umakyat sa langit. Walang makakalapit sa akin, malibang ilapit siya ng aking Ama sa akin. Kaya nga narito, huwag kang magtaka. Dahil ang kaparaanan ng Diyos ay so amazing. Hindi natin maarok ang kanyang mga kaparaanan. Kasi sabi ng Isaiah 55 na, your ways is not my ways. Your thought is not my thought. Yung kaparaanan ng Diyos ay hindi po natin kaparaanan at ang kanyang kaisipan ay hindi natin kaisipan. Amen? So, ang sabi ni Jesus, wala daw pong makakalapit sa Kanya. Sa Kanyang gawain, amen, sa Kanyang presensya. Do we believe that na kayo ay nasa presence ni Lord ngayon, hinayaan po kayo ng Amang sumasalangit na makalapit sa presensya ni Jesus Christ dito sa lugar na ito? Naniniwala po ba tayo? Amen. Okay. So, ating pong pasalamatan at palapakan na ating Panginoong Diyos sa buwan. Dahil ang pagdating po ninyo sa lugar na ito, ang Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nagplano at ang nagdala. Bakit? Dahil mahalaga kayo sa Kanya. Amen? Kayo nga po yung mga first time. Ayun nga. Okay. Okay. Ito tandaan nyo ha. Ang Ama nating sumanangin ang nagdala sa inyo rito. Hindi po ang tao, hindi po ang mga pangyayari, kundi ang Diyos ang nagplano kung bakit kayo nasa lugar na ito. Amen. At ito ang tandaan nyo at baunin nyo paglabas. Mahal kayo ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin si God. Praise God. Hallelujah. Okay, bilang review na rin po sa atin, mag-basic muna ako sa dali. Alam niyo po ba mga kapatid, nung nilalang ng Diyos si Eva at Adan, ang Espiritu ng Diyos ay ibinigay niya sa kanila. Doon po sa Genesis 2:7, nilalang ng Diyos ang tao galing sa alabok. Pinorma po niya si Adan bilang tao. Ito, tao may kamay. Ito na po siya. Okay. Tao po. Hindi drawing. Talagang pinorm niya. No, pinaglaanan niya ng panahon, oras, araw, para i-form yung magandang mata mo, magandang mata ni Adan, magandang hubog ng katawan, no? Lahat, yung bato, kidney, atay, pinorm po ng Diyos yan. Dito nakalagay yung bato, dalawang bato. Ang Diyos po ang nag-form yan. Amen? Nung pinorm po, pagkatapos ng pinorm, nakaganon lang po si Adan, wala pa po siyang buhay. Amen? Maputla pa po siya. Kasi wala pa siyang buhay. At nung
Hiningahan ng Diyos, hiningahan ng Diyos. Sa ilong, si Adan, imagine nakahiga lang siya. Tapos wala pa buhay. Hiningahan sa ilong, yun po yung Espiritu ng Diyos. Okay? Hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Again, tumayo, naglakad siya sa halamanan ng Eden. Sabi sa John 6:63, ang Espiritu ang nagbigay ng buhay. Amen. Hindi ito magagawa ng laman. Hindi kayang bigyan ng buhay ang laman. Ng laman, ng buhay ang laman. Kundi yung Espiritu ang nagbibigay buhay sa tao. Amen. Ngayon, yung Espiritu ng Diyos na nasa katawan na ng punang tao, kaya po ang tao ay nagiging buhay. Nabuhay po siya. Humihinga na through his nostrils sa kanyang mga butas sa ilong. Kaya, totoo po yun. Kung saan tayo humihinga, yun po sinasabi ng Biblia, totoo ang Biblia. Sabi ng Biblia, hiningan sa ilong at nagkaroon ng buhay. So, saan tayo huminga? Sa ilong. Sa ilong. So, totoo ang Biblia. Amen. Amen? Okay. Now, nung siya po'y hiningahan sa ilong nagkaroon ng buhay, nandoon na po ang invasion ng Espiritu ng Diyos. Okay? Yung Espiritu ng Diyos na nasa tao, hininga ng buhay, yun po yung galing sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kapag ang Espiritu ng Diyos galing sa Diyos, ito po yung, dahil galing siya sa Diyos, yung Espiritu niya, so meron na po tayong Espiritu, di ba? Binigyan po niya tayo ng Espiritu dahil hiningan po tayo ng buhay. Itong Espiritu ng Diyos, nung nagkasala si Eva at Adan, okay? Nung nagkasala si Eva at Adan, itong Espiritu ng Diyos na nagbibigay buhay ay namatay. Namatay! Pero, bakit namatay? Dahil merong utos ang Diyos kay Adan. Isama na natin si Eva sa kwento. Mayroong utos ang Diyos kay Adan at Eva, sinuway nila. I-point natin sa lalaki. Kasi ang lalaki naman talaga ang ano eh. Diba? Talagang pinaka-head. At kasama po doon si Eva. Ngayon, namatay po yung Espiritu ng Diyos. Na yung Espiritu ng Diyos na yun, yun po yung presensya ng Diyos na makikipag-ugnayan sa Kanya. Amen? Amen. Nung namatay po yun, dahil sa kasalanan, dahil nga po ay kinain po nila yung forbidden na bunga ng kahoy na nagbibigay ng kalaman sa mabuti at masama. So, nag-disobey sila. Namatay ang espiritu ng tao na nasa kanya na dapat itong espiritu na nagbibigay ng hininga, ito po yung makipag-ugnayan sa Diyos. Hello? Yung Espiritu ng Diyos na hininga sa atin, ito po yung nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ngayon, dahil namatay ang Espiritu na ito, ang tao po ay nawalan sa Diyos. Ang tao po ay malayo na sa Diyos. Dahil namatay ang Espiritu na nakikipag-ugnayan na hininga ng Diyos sa tao. Nanoon po ba natin, church? Amen. Namatay. Bakit namatay yung Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob
para tayo mabuhay, no? Hindi lang po mabuhay para huminga, kundi mabuhay eternally. Bakit namatay yun? Dahil sa disobedience, dahil sa kasalanan. Even though yung tao, si Eva at Adan, ay namatay po espiritu ng Diyos sa kanila, naglakad. Buhay sila, di ba? Hindi naman namatay. Pero hindi naman po yung espiritu ng Diyos na namatay sa kanila. Yung pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nawala sa kanila. Kaya nung time na nagkasala ang tao, nawalay sila sa Diyos, yung pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos ay naputol. Dahil sa kasalanan. Ganoon po ba natin? Ibig sabihin mga kapatid ko, kapag ang tao ay nasa kasalanan, wala ka kaugnayan sa Diyos. Hello? Wala kang kaugnayan sa Diyos kapag ikaw ay nasa kasalanan. Bakit? Patay ka. Ang Diyos ko ay Diyos ng mga buhay. Hindi po siya Diyos ng mga patay. Amen? Yun po ang nangyari. Ngayon, physically, buhay po sila, but spiritually, patay sa harapan ng Diyos. Ganon din po tayong lahat dahil si Eva at Adan ang ating forefathers. Si Eva at Adan ang ating pinakaninuno, tatay at nanay, physically. Kaya, kung sila ay namatay spiritually, tayong lahat, noon na wala pa tayo sa Diyos, lahat ng tao na wala sa Diyos, lahat ng tao na nabubuhay sa kasalanan, lahat ng tao nito ay patay. Amen? Now, the way na tayo po ay maka-come out doon po sa pagiging patay natin. Kasi patay po yung ating parents, patay din po tayong lahat. Amen? Spiritually dead tayong lahat. Din po sinasabi sa Ephesians 2:1, diba? Noon, sinabi po sa Ephesian Church, sabi po sa Ephesian Church ni Paul, ang sabi niya sa mga kausap niya ng mga taga-Ephesian Church, noon mga patay kayo, pero buhay yung mga kausap niya. Amen? Amen? Amen. Ang sabi niya, noon mga patay kayo, nakikinig yung taga-Ephesian Church, noon mga patay kayo, dahil sa inyong pagsalansan at dahil sa inyong mga kasalanan. So, ibig sabihin mga kapatid, kahit tayo nabubuhay araw at gabi, lumalakad, kumakain, nangangarap, nag-aaral, nagtatrabaho, nagdinegosyo, kung wala po tayo sa Diyos, patay ka. Kasi connected ka kay Adan. Ngayon, para mabuhay ka, kailangan mong mabuhay sa Diyos. Amen. Kailangan mong maipanganak sa Diyos. Amen. Amen? Kailangan mong magbagong buhay. Amen. Kailangan mong magsisi ng iyong kasalanan. Kailangan mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. At kailangan mong magbagong buhay para ikaw ay maalis. You can come out doon po sa Adamic race. Nanood po ba natin? Kasi po ang patay ay wala po yung pag-asa. Ang patay ay wala na po siyang magandang kinabukasan. Amen? Akala lang po natin, mga doktor tayo, mga nurses, mga medtech, amen, magandang ating mga tinako sa buhay. Akala lang po natin maganda ang ating buhay dito sa lupa.
Pero sa kabilang buhay, patay po tayong lahat. Amen? Eh, lahat po tayo mamamatay. Amen? Amen. Dahil hindi naman po ito ang ating lugar. Temporary place po ito. We are just all strangers, we are just all foreigners in this land. Dapat po natin tandaan yan. Dapat ang ating pong pahalagahan sa buhay na ito ay yung pong mga espiritual na bagay, makadamit na bagay, dahil ito po ang magdadala sa iyo sa espiritual na buhay sa kalangitan. Amen. Eto mga kapatid, kahit gaano kaganda ang buhay mo dito sa lupa, kung ikaw ay nakakonek pa kay Adan at hindi mabuhay ang espiritu mong patay, yung espiritu mong patay ay hindi kaya makipag-ugnayan sa Diyos, kailangan po yan mabuhay. Amin po ba? Para po yan ay makikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya titingnan niyo mga kapatid ko, tingnan mo, ang mga tao na wala sa Panginoon, nasa paligid, maraming tao, wala sa loob ng church, amen? Nandun sila, nagsiswimming, nagmumuling, mga nasa birthday, nasa mga parties. Dapat paglinggo, nasa Panginoon sila, amen? Amen. Bakit wala sila? Dahil hindi nila alam ang kahalagahan sa mga espiritual na buhay. Bakit? Patay ang kanilang espiritu. Amen. Nalaman po ba natin? Amen. At kung tayo'y nabubuhay na muli sa espiritu dahil tayo nagkaroon ng rebirth, ipinanganak po tayo ng muli. Yun po sinasabi ng salitang born again. Born again. Ba't kailangan mo born again? Dahil namatay ka dahil sa kasalanan. Kailangan mo ma-born again. Kailangan mo mag-resurrect ulit again. Amen po ba? Amen. Kailangan mong maipanganak sa Diyos. Kasi, alam niyo sa buhay na ito, mga kapatid, ang tao, dapat magkaroon ng dalawang kapanganakan. Una, ipinanganakan ng nanay at tatay mo. Amen? Yung mga anak ko, pinanganak ko sila, na kami mag-asawa, kaya tinatawag kaming Villamor family. Amen? Hindi po nagtatapos to ng kapanganakan dahil yung spiritual life natin ay dead. Kailangan din po maipanganak ang ating espiritu. Amen. Amen? Kapag naipanganak ng espiritu mo, maipanganak ka na ngayon sa pamilya ng Diyos. Amen. Amen? Yung ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, mga kamag-anak, nanay at tatay, pamilya po natin yan, dito sila sa mundo. Pag namatay po, tayong lahat, sila, matatapos na po ang ating magiging connected sa kanila family. Amen po ba? As family, amen po ba? Pero, kailangan pa po natin maipanganak sa isang kapanganakan kasi yun po yung pangbuhay na walang hanggan. Amen? Yun po yung tinatawag natin God's family. Amen. Ipinanganak ka ng tatay at nanay mo dito sa mundo, may pamilya ka. Dapat sa langit, meron ka rin pamilya. Amen. Kailangan natin may panganak sa Diyos. Paano ka may panganak sa Diyos? Una, aminin mo na ikaw yung kasalanan. Marami kang sinabing masama, nagmumura ka, nagsisinungaling ka, nanlalait ka, nagchichismis ka, nanlilibag ka, nagsusumpa ka, magsisiyan mo yan. Ang dami mong sinabing negative, masama, pagsisiyan mo yan. Amen? Isip mo, ang dami mong inisip na masama, negative ang isip mo.
Nagdududa ka. Wala kang tiwala sa Diyos. Hello, yung isip mo mahalay, bastos. Bakit nagiging bastos? Panood mo ng porno. Ang pornography kay Satanas yan. Ang usapan ninyo, below the belt, pagsisihan mo yan. Lahat yan, pagsisihan mo. Lahat ng kahalayan sa kaisipan mo, pagsisihan mo yan. Even masturbation, pagsisihan mo yan. Pinapasaya mo yung sarili mo, pagsisihan mo yan. Kahalayan yan sa katawan, sa isip. Kaya nga may pag-aasawa eh. Banal ng pag-aasawa. Para sumaya yung sarili mo, katawan mo pa. Banal ng pag-aasawa. You know what? Yung masturbation is a sin. Pita ng laman niya. Then sa kapanunood ng porno, yung hingi ng tawad siya. Kasi kahalayan sa isip niya na. Amen! Yung kilos at galaw natin. Yung walang mga kabanana. Yung ating pananamit. Minsan, Kristyano na, meron pa rin iba na slide. Pero mabuti ang Diyos. Sa Leviticus, meron pong pananamit ang mga napalataya, mga lingkod ng Diyos. Dapat hanggang tuhod. Yung ating pananamit, ayusin po natin. Yung ating kilos at galaw na walang kabananan. Yung ating mga ginagawa, hinawakan, pinuntahan. Lahat po ng ating pong ginawang kasalanan. Pagnanakaw, amen, pananakit. Hello? Pagpatay. Ano ang ginawa mo na kasalanan? Lahat yan. Pagsisiyan mo. At pinagsisiyan mo yan, lahat ng dumi. Dumi kasi sa kaluluwa yan. Lahat ng dumi ng kaluluwa mo, malilinis ka. Hello? Amen. Pag nalinis na ang kaluluwa mo, papasok na po ang Holy Spirit. Amen. Pagpapasok na po ang Holy Spirit, bubuhayin po niya, gigisingin niya yung Espiritu buhay na namatay dahil sa kasalanan. Tanaw po ba natin? Amen. Nakikinig po ba tayo lahat? Amen. Mabubuhay lang ang Espiritu namatay sa iyo kung ang Holy Spirit ay makarating. Ipapadala po yan ng Diyos ang banal na Espiritu para yung patay, tulog na Espiritu mo dahil sa kasalanan. Di ba? Pinatay ng kasalanan. Gigisingin ng Holy Spirit yan. Sabi niya, gising na, gising na. Matagal ka nang natutulog. Huy, mabuhay ka, gising, gising. Para itong Espiritu na namatay, makipag-ugnayan mo na ngayon sa Diyos. Tingnan nyo, noon, wala tayong ganang sumamba. Amen? Wala tayong ganang manalangin. Amen? Amen. Kapag gusto natin magmura, mura. Gusto natin magsinungaling, sinungaling. Gusto natin gawa na magagawa natin, amen mo ba? Kasi patay tayo. Patay mga espiritu natin, wala nagsasabing, ay, pag sinabi mura, ay, masama pala yun. Amen? Wala rin tayong, hindi tayo marunong manalangin. Amen? Hello? Pero nanonotice nyo, nung kayo sumamba, kayo nagsisi, kayo tumakot sa Panginoon sa Kristo, naglinis ng buhay, pagkatapos noon, meron na nagsasabi, uy, hindi ka pa nang pray. Hello? Amen. Uy, linggo ngayon. Uy, maglingkod ka sa Panginoon. Uy, sumamba ka. Uy, gumawa ka ng mabuti. Hello? Nagagawa na po ba natin yun noon? Hindi. Pero ngayon, dahil nasa Panginoon na tayo, binuhay ng Espiritu nating patay, ng banal na Espiritu, ginising niya na sa matagal na pagkamatay at pagkatulog. Ngayon, nabuksan na ang kanyang spiritual eyes. Amen.
Tandaan ninyo, iba kayo, yung mga tao na sa labas. Kayo ay binuhay ng mga espiritu ninyo, ng Holy Spirit. Sila hindi pa. Kaya masasabi natin, napakapalad natin. Amen. Amen. Ngayon, malalaman na natin kung ano ang mabuti at masama. Amen. At alam na po natin ang ating mga gagawin sa buhay natin. At alam na po natin kung anong i-priority natin sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Dalangin ko. Dahil buhay na po ang ating mga espiritong namatay. Pagbutihan po natin ang espiritual natin pamumuhay. Amen. Bakit? Di ba ang kasalanan ang pumapatay sa espiritu? Amen? Kahit binabuhay na muli ang iyong espiritong patay. Kapag gumawa ka uli ng kasalanan, bumalik ka sa kasalanan, mamamatay ka uli. Desisyon mo na yan. Noon, di mo alam. Sisikapin ng Panginoon paano ako kaabutin. Pero ngayong buhay na ikaw sa Espiritu, tapos alam mo ng katotohanan, careless ka. Careless ka. Hindi ka na mabuhay sa espiritual na buhay. Kaya, kung mamamatay ang espiritual na buhay mo, accountability mo na yun sa Lord. Amen? Kung ano ang spiritual life mo ngayon, yan ang nagiging desisyon mo. Kung mahina ang panampalataya mo ngayon, mahina ang spiritual life mo ngayon, ikaw ang gumawa niya. Amen? Gusto mo mahina ang spiritual life mo, huwag kang magbasa ng Biblia. Huwag kang manalangin. Huwag kang dumalo ng mga gawain. What? Gusto mo? Huwag mo i-priority ang Panginoon. Di lang yun. Hindi ba 50-50? Pwedeng sumamba, pwedeng hindi. Huwag kayong masaktan na. Amen. Minsan, Sunday Christian naman ang late pa. Huwag kayong masaktan. Amen. Ayoko po magkulang sa Diyos at ayoko kayong magkulang sa Diyos. Amen. Amen? Una. Ayoko po na kayo, taga Jesus My Life, hindi papasok ng langit. Kaya kahit masakit, sasabihin ko, Amen. kaysa habang buhay kayong masaktan sa impyerno. Amen. Amen. Ano po ba natin? Amen. Ito hindi po nasasabi ng ibang pastor. Kasi baka masaktan si sister, si brother. Paano kaya kung mamaya-maya babalik na si Jesus? At least ako sinabi ko, bahala na kayo. Ako, ginampanan ko yung katungkulan ko. Amen? Basta kayo, pinapamahal sa akin ng Diyos, kaya kung ano yung tama, sasabihin ko. Amen? Pero natutuwa naman ako kasi meron ako nagdideklara na magpe-prayer and fasting na ulit. Amen. At meron pong sasama. Amen. Pero wag daw muna siya mag-revelation. Natutuwa naman ako. Ay, kaligayaan ko ng lingkod ng Diyos ko. Wala naman po pangarap ang Diyos na Sunday Christian ka lang. Hindi ko pangarap ng Biblia na linggo ka lang dadalo. Meron pa pong Hebrews 10:25. Amen. Na huwag kaligtaan ang mga pagsama-sama, pagdalo sa mga gawain. Mga gawain, hindi lang Sunday. Amen. Isikapin nyo mga kapatid. Makakarating kayo ng Huwebes, makakarating po kayo ng Sabado. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Okay, praise the Lord. Ayaw po ba na-entitled? Amen. Okay, binuhay na po tayo ng ating Panginoong Diyos sa buhay. So therefore, manatili po tayong buhay sa Diyos.
Huwag po tayo mag-suicide. Huwag po tayo magpakamatay. Amen? Amen. Ang saya-saya ni Satanas. Ano? Okay. Okay, mga kapatid. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po na John. Kilala niyo po si Gayo? Sino na kilala kay Gayo? Praise the Lord. Okay, ito pong preaching na ito ay kinuha ko po sa konteksto ng third epistle of John. Okay, pangatlong sulat po ni John. Si John po ay the book of John, 1 John, 2 John, 3 John in the New Testament are attributed to John the Apostle. So, he belonged to the 12 apostles. Okay? So, minsan po siya po ay tinatawag na John the Evangelist. Okay? And he is believed to be one of Jesus' 12 apostles and is also, okay, associated with the Gospel of John and the book of Revelation. Ano po ba natin? Yung sumulat sa John, sa book of John na Gospel, si John the Apostle po yun. At meron din po siyang kinalaman sa Revelation. Amen po ba? At siya po ang sumulat ng 1st, 2nd, and 3rd John. Yun pong one of the 12 apostles. Amen! Okay. Dito po sa 3rd John, makinig po tayong lahat. Verse 1. The elder unto the well-beloved Gaius. Okay. Yung matanda po sa iglesia ay sumulat po sa kanyang minamahal na si Gaius. Si Gaius po, hindi po siya, di po kasi pamilya si Gaius eh. Kasi bakit? Member lang po siya. Hindi po siya leader, kundi member po siya pero iginagalang at ma-influensya po siyang membro ng church na hindi kilala. Kaya hindi niyo talaga kilala si Gaius ng malalim. Hindi po kagaya ng mga prophet, mga disciples na ating po naririnig ng mga pangalan. Ang sabi po rito, the elder unto the well-beloved Gaius, who I love in the truth. Verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Ibig sabihin, i-enjoy mo yung good health, Gaius. Even as the soul prospereth, and that all may as well. Ibig sabihin, your soul getting along well. Verse 3, For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. I am reading sa original translation ng Biblia, the King James translation. Verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Uulitin ko, balik tayo sa verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Enjoy mo yung health daw. Even as the soul prospereth, and that all may go as well. Ibig sabihin, your soul getting along well. What a great, what a beautiful praise and prayer. Amen? Na sinasabi po ng elder ng iglesia hindi kilala sa isang miyembro na Gaius na iginagalang na miyembro at ma-influensyang miyembro, okay? Siguro na-influensya,
na naka-influensya siya sa mga attendee, kapwa-attendee ng mabuting gawain sa church. Ang prayer po ni John sa kanya pong minamahal na si Gaius, sabi niya, I wish above all things that thou mayest prosper. Praise God. Nasa Tagalog po, sabi niya, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka. Napakagandang prayer, amen? Amen. Bakit kaya nga, yun ang prayer ni Paul? Dahil yun naman talaga dapat ang nangyayari at nagaganap sa buhay na mapabuti ang tao. Nasa kabutihan ang tao. Amen? Amen. Nalabitin ng katabi mo, nakikinig ka ba? Okay. Kainin natin to, kumakain ang kaluluwa natin ngayon. Okay? Ang sabi po, minamahal, aking itinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka. Amen? Bakit ganyan ang prayer ni John kay Gaius? Kasi po, yan po ang puso ng Diyos na lahat po tayo ay mapabuti. Amen. Wala po kasing plano ang Diyos na masama eh. Amen po ba? Ano niyo po ba sino nagplano ng masama? Alam niyo ba kung bakit sino nagplano na magiging malungkot ka? Mabalisa ka? Matakot ka? Mangamba ka? Mawasak ang buhay mo? Mapalwara ang buhay mo? Masaktan ka? Magulo ang buhay mo? Mabuhay ka sa kasalanan? Alam mo ba kung sino may kagagawan niya? Si Satanas. Amen? Kaya huwag ka magtanong, Diyos ko, ano ba ang buhay ko? Ang gulo-gulo. Panginoon, bakit ganito ang pamilya ko? Wasak. Bakit ganito ang negosyo ko? Bakit ganito ang buhay? Ang aking naging buhay? Bakit ganito, Panginoon? Ang kalagayan na aking buhay? Diyos ko, pero bang Diyos, buhay ka ba? Kapatid, laging buhay ang Diyos 24/7, hindi po siya natutulog. Sabi ng Kawikaan, 5:21, bawat oras, bawat saglit, gising ang Diyos. 24/7 para tingnan ka kung nasa kabutihan ka. At kung wala ka sa kabutihan, maghahanap ang Diyos, paano ka mapabuti? Amen po ba? Kasi po, ito ang kanyang puso. Amen po ba? Amen. Hello? So, mapabuti ka, ang sabi po ni John. Okay? Na lahat sa buhay mo, yung salita po, all is well. Amen? All is well po ba sa buhay natin? All is well po ba? Sabihin mo by faith, yes Lord, all is well. Amen? There is power in tongue. Binabasa ko po yan sa anak ko kanina. Life, ang sabi po sa Proverbs 18, life and death is in the power of tongue. Ingat-ingat po tayo sa ating sinasabi. Huwag kang magsabi sa kapwa mo ng pangit, negative. Huwag kang magsabi, magkumpisan sa sarili mo ng pangit, negative. Kasi there is power in tongue. Amen po ba? Huwag mong sabihin sa anak mo, napakabubo mo. Napakahina mo. Huwag mong sabihin yan, lahat ng pangit na salita, huwag mong sabihin yan sa kapwa mo, lalo sa anak mo, sa bago, sa buwan, sa trabaho, sa negosyo. Sabihin mo, napakahina ng negosyo mo ngayon. Sabihin mo, ang lakas ng negosyo mo ngayon. Yeah. Because there is power in that. Amen. Sabihin mo, wala akong sakit. Amen. Sabihin mo na, napakaganda ko. Sinabi nila, ang pangit
pamilya mo. Amen? Dahil may kapangyarihan ng dinaklo. Nung wala pa po ang araw, bituin, wala pa po ang langit, di ba sinabi lang ng Diyos, let there be light! Sinabi lang niya, amen? Nung pagkasabi niya, nagkaroon nga ng light, sinabi lang. Amen? Ibig sabihin, dahil galing tayo sa Diyos, powerful tayo. Amen? Dahil kawangis at kalarawan tayo ng Diyos, anuman ang sasabihin natin, mangyayari at magana. Amen. Because we are created according to the likeness and image of God. Katulad ka, kagaya ka ng Diyos, kaya pag nagsalita ka, powerful eh. Powerful. Amen? Kaya huwag ka na magsalita sa loob ng tahanan mo. Huwag kang makipag-usap na pangit yung mga sinasabi mo. Kasi may kapangyarihan yun. Amen? Huwag kang magdideklara. Kahit nataramdaman ka, alam nyo, ako, sa aking buhay, meron din ako mga naramdaman. Pero hindi mo ako mapakinggan na, hindi ko. Kasi nga, there is power in God. Pag silent ka lang, silently aalis yung karamdaman na yan. Kasi hindi siya nag-glorify. Hindi siya nasiyahan. Hindi siya tatalag sa iyo. Amen po ba? So ang panalangin po, that's why ganito po ang panalangin ni John kay Gaius. Okay? Na ang sabi po niya, na lahat na mga bagay ay mapabuti ka. Saan? Financially, mapabuti ka. Materially, mapabuti ka. Lahat ng bagay sa buhay mo. Amen? Lahat. Napakagandang panalangin ni John kay Gaius. At alam naman po natin paano gumanda, mapabuti ang ating pinansyal. Anong gagawin para gumanda ang ating pinansyal? Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Amen. Ano sabi ng kawikaan? Anong sinabi ng kawikaan? Ang taong magbigay ay lalong yumayaman. Mali po yung konsepto ng tao na ano ka, magtipid ka. Wala namang masama kung nagtitipid na rin po. Pero yung kung hindi mo na nasusunod ang Diyos sa katipiran mo, mali na po yun. Namumuripot ka na, ayaw mo nang magbigay, ayaw mo nang tumulong sa kapwa mo, ayaw mo nang gumawa ng mabuti, ayaw mo nang magpahiram, wala na. Nasisira na yung kalooban ng Diyos. Kaya financially, give! Amen? And it shall be given unto you. Okay? Nag-operate na po ba ang lahat? Amen. Huwag niyong kalimutan, lagi ko sinasabi, na kapag hindi po tayo nakapag-offering, kulang ang ating pagsamba. Amen. Amen? Anong sabi sa Proverbs chapter 3 verse 9? Parangalan mo, handugan mo, ang Diyos ay iyong kayamanan. Amen. Walang meron ka, parangalan mo dyan ang Diyos. Amen. Sa pamamagitan ng pagbahagi. Amen? So financially, materially, alam naman po natin, di ba, paano po dumating sa atin ang lahat ng bagay? Di ba? Kaskas na, Matthew 6:33, di ba, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto po ba natin lahat ng bagay makarating sa ating buhay? Amen. Sikreto po, unahin mo ang Diyos. Amen. I-priority mo ang Diyos. Kalabitin mo yung katabi mo, unahin mo ang Diyos. I-priority mo ang Diyos. Paano ba yung unahin? Paano ba mauna ang Diyos? Siyempre, in your daily life, magbasa ka ng Biblia, manalangin ka, gumawa ka ng mabuti, tapos pag ito sumamba ka, amen po ba? Hello? Amen. Tapos, magpunay-punay ka ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Kung ano yung kalooban ng Diyos, doon ka. Amen po ba? So church, at ang sunod po niya sinabi, at magkaroon ka ng kalusugan. Ang ganda talaga ng panalangin ni John kay Gaius. Magkaroon ka ng mabuting kalusugan. Okay?
sakit sa bewang, sakit sa leeg, sakit sa baga. Hello! Kahit na diabetes, dias, di kita kailangan in the name of Jesus na Amen. Son of the living God. Ginagamit po ba natin? Alam nyo, parang binibigyan ka ng tatay mo ng espada. Yung espada na binigay ng tatay mo, pamatayo ng kalaban. Alam naman, ikaw ang kailangan. Mabuhay ka, hindi ka pwedeng mamatay. Kasi yun ang kalooban ng Diyos, mabubuhay ka. Binigyan ka ng tatay mo para gamitin mo yan. Amen! Pag yan isinuklog mo lang sa kanyang lagayan, ay, kahit kaano yan kakinang-kakinis, kakanawangin yan. Ganun din po sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Gamitin mo yan araw at gabi. Kung meron ka naramdaman, huwag kang tumigil. Kapag hindi pa rin umalis, huwag kang tumigil. Tumigil ka lang pag umalis na siya. Amen. Huwag kang magduda. Ano ka naman ito? Hindi naman umaalis. Ano ba yan? Ano ba? Baka kailangan mo pa maghambol. Humingi ng tawad. Amen? Hello? Nalaman po ba natin? Amen. Aalis ko yan. Hindi ko yan magtatagal sa iyong katawan. Amen? Amen. At mga kapatid, gusto ng Diyos na lagi tayong malusog. Ano sabi niya sa Kawikaan 14:20 para tayo lagi malusog? Ang tiwasay na puso ay nagbibigay buhay sa laman. Amen. Alam niyo po ba yung matiwasay na puso? Alam niyo yun? Amen. Itiwasay mo yung puso mo, ipayapa mo yung heart mo. Yung isip mo, ipayapa mo, dahil meron namang Diyos na magsolusyon sa lahat ng usapin ng buhay mo. Amen! Amen. Ulitin ko! Proverbs 14:20. Ang tiwasay na puso ay nagbibigay buhay sa laman. So, ibig sabihin, para laging buhay ang laman mo, masigla, palusog, itiwasay mo lang ang puso mo at isip mo. Ang dami-dami mo kasing pinapansin. Kaya nagugulo yung isip mo, yung utak mo, ang dami-dami mo pinapansin, kahit hindi mo na kailangan pansinin, pinapansin mo. Amen? Ang dami-dami mahalaga sa'yo. Ang dami-dami mong talagang dapat kang yung gusto masunod mo. Amen po ba kaya tumiwala ng tiwasay na puso, kaya gulo ng isip mo, puso mo, kaya ka nagkakasakit. Amen? Hello? Ano po ba natin, church? Amen. Imbis na hindi mo na kailangan pasalin, pinapasalin mo. Amen. Itiwasay mo lang ang puso mo para lagi kang makaramdam ng kagaanan sa buhay. Yan po ang sikreto para manatiling malusog. Ipayapan mo ng puso mo. Isip mo, ipayapan na. Pag may problema, manalangin ka. Pagkatapos manalangin, i-claim mo na may gagawin ng Diyos. Amin po ba? Amen. Ganun na po buhay. Tapos, para hindi ka magugulan, naghintay ka sa Diyos. Amen? Di ba, sabi naman Isaiah 62 verse 20, when the time is right, God will make it happen. Masyado kasi tayo nagmamadali sa buhay. Amen? Amen? Kaya walang katiwasayan eh. Masyado tayo nagmamadali sa buhay. Kaya ka lang, tahimik lang. Kung anong meron ka ngayon, makontento ka. Amen. Amen? Ang problema, ang dami mong nakikita, ay meron na silang ganito, dapat meron ako din akong ganyan. Ay, sila paganda ng buhay, dapat ganyan din ako. Huwag kang ganyan. Tingnan mo, ang mga sakit at karamdaman yan big time. Amen? Pero pag tiwasay ang puso mo, nasa contented ka ng buhay, amen? Wala kang makikinggan kung ganito sa buhay ng hindi ang tao, kahit sino ka yan, mahal mo ka sa buhay, kung hindi ka pinapayapa, huwag mong pakinggan. Amen. Amen? Ipayapan mo lang. Hayaan mo silang nagdadagdag dyan, hayaan mo silang naggaganito, sinasabi sila, hayaan mo sila, ipayapan mo ng puso mo. Amen po ba? Amen. Amen! Ipayapan mo lang para gumaan ang pakiramdam mo. Na
Ano po ba natin mga kapatid? Amen. Kalabitin mo katabi mo, bumaya pa ka lang. Itiwasay mo ang puso mo. Amen. Dahil ang tiwasay na puso ay nagbibigay buhay sa laman. Kaya, ang sabi po ng 4:23 ng Kawikaan, ang iyong puso ay buong sikap mong ingatan. Amen. Ingatan mo yung puso mo na laging tiwasay. Ha? Huwag mong pinapagulo yung puso mo, gugulong talaga buhay mo. Pag gulo na yun, may pumipintig para sa pogi, para sa maganda, tutug. Kahit hindi para sa'yo, wala. Gugulo talaga buhay mo. Eh, kita ka ng pogi, maganda, tantalay si Ice, naggulo na yung puso mo, ingatan mo yan. Amen. Hindi naman sa Panginoon yan, pinapatibok mo. Amen? Alam po natin mga kapatid ko? Amen. Okay. Okay, dito tayo magtatapos. Di pa ako matatapos, pero sa mga susunod, ang dami natin nakahan ng mga balikan ng mga topics, no? Ang dami talaga. Pero mga kapatid, sa Exodus 15:26, para po yung panalangin ni John kay Gaius na mabuting kalusugan. Exodus 15:26, ganito yung mga kapatid, para yung mabuting ang ating kalusugan, lagi pong nagaganap araw at gabi sa ating buhay, makinig po tayo. 15:26. Gusto po ba natin na hindi magkakasakit? Amen. At matapos ng sakit? Amen. Ito. Ang sabi rito habang lalakbay mga Israelita, pagpunta ng promised land, gumawa po ang Diyos ng mga utos, mga panuntunan. At ang sabi niya, na sinasabi, kung iyong diringgin ng buong tiyaga, buong tiyaga ha? Hindi ka lang magtsatsaga, kundi buong tiyaga. Buong tiyaga, ang tinig ng Panginoon mong Diyos. That's number 1. Kailangan sa buhay na ito, merong Diyos, amen po ba? Amen. Meron siyang kalooban, amen po ba? Amen. Meron siyang nais at puso't ibig para sa atin, amen po ba? Amen. Makinig ka lang. Makinig ka lang sa Diyos. Makinig ka lang. That's number 1. Buong pusong tiyaga mong pakinggan. Ito. Number 2. At iyong gagawin ang matuwid. Ibig sabihin, bawal talaga tayo sa kasalanan, Amen. sa kasamaan, sa kalikuan. Kundi tayo, huwag tayo sa likod, doon tayo sa matuwid. Amen. Amen? Kung gagawin mo ang matuwid sa paningin ng Diyos, kung ano ang matuwid sa paningin ng Diyos, kung ano yung gusto ibig niya. That's number 2. Okay? Sa kanyang mga mata, no? At iyong susundin ang kanyang mga utos. May utos ang Diyos sa atin. Amen? Amen. Susundin mo lang. Amen? Ano number 1? Pag nagsasalita ang Panginoon, pakikinggan mo lang. Amen. Amen. Ano number 2? Tapos, yung matuwid sa mata ng Diyos, yung gagawin mo. Amen. Amen. Ano pangatlo? Kung ano ang utos ng Diyos, susundin mo. Ano ba ang utos ng Diyos pag linggo? Saan ka pag linggo? Ang utos ng Diyos, banal na pagtitipon. Kaya, kalabitin mo yung katabi mo, huwag ka na mawawala sa linggo ha. At lalo kang magpalain pag maaga na pag dumating. Mawala sa linggo. Hello? Ang sabi ko po, huwag kang mawawala sa linggo, dahil utos po yan ng Diyos. Amen? Amen. Hindi pa ako may sabi niyan. Sinabi ko lang yung sinabi ng Diyos sa'yo. Na pag-araw ng linggo, kailangan nandito ka. At pag-araw ng linggo, mas lalo kang pagpalain ng Diyos kapag maaga ka pa. Sabihin mo ulit, on time ka ha, matutuwa, masaya si Lord pag maaga ka. Kung time ka, tutuwa yung Diyos. Gusto po ba natin makuha ang puso ng Diyos? Huwag kayo tumingin sa orasan, total, meron naman tayong spaghetti, pansit at tinapay dyan. Ha? Huwag mo na ha, ayan yung wala kapag napusin itong verse na to. Amen. Okay.
Okay. So mga kapatid, okay. Ito mga kapatid, makinig po tayong lahat. Napaka-importante ito. Alam mo ba, ipinamumuhay ko ito. Ipinamumuhay, dalaga pa lang ako, tinandaan ko na ito, kaya nag-iingat ako sa buhay ko. Amen. Kaya, pero, salamat sa Lord. Napakaganda ang takbo ng buhay ko kahit maraming kapagitan. Amen. Praise the Lord. So, ang sabi ko rito, susundin ang tutuparin ang kanyang mga utos. At iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas. Lahat ng batas ng Diyos, ibig sabihin, lahat ng nais at gusto at ibig ng Diyos, doon lang po tayo mga kapatid. Amen. Ang sabi niya, kapag yung apat na yun nasunod, ano una? Kung nagsasalita siya, pakinggan mo ng buong tiyaga. Amen. Amen. Pakinggan mo lang ng buong tiyaga. Number 2, kung ano yung matuwid sa kanyang mga mata, yun ang gawin mo. Amen. Amen. Number 3, kung ano ang utos ng Diyos sa atin, doon tayo susundin natin. Amen po ba? Amen. Ano number 4? Lahat ng batas niya, tutuparin natin. Amen? Amen. At ang sabi po niya, pangako niya, kapatid, napakalaga nito, kainin to ng kaluluwa mo. Wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Amen. Wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Amen. Kapatid, meron tayong mga karamdaman, may panahon pa tayo mag-reflect. At kung meron naman talaga tayong karamdaman, nakasunod tayo sa kalooban ng Diyos, baka hindi mo ginagamit yung kapangyarihan niya na binigay sa iyo. Yung espada ba, na binigay sa iyo, hindi mo ginagamit. Amen? Di mo pinapalayas. Lagi mo. Tuloy, kinupurot ka pa lang, kinupurot. Amen! Diyan lang po naglalaro. Kung sinunod mo lahat itong sinabi ng Diyos sa mga Israelita at siyempre, sinabi ng Diyos sa Israelita, we are the spiritual Israelites. Eh kung perfect ang buhay mo sa harapan ng Diyos, huwag ka na mag-reflect. Amen? Pero kung sa tingin mo may pagkukulang ka sa Diyos, mag-reflect ka at magbago ka. Mag-improve ka. Amen! Amen. At kung talagang perfect life ko, diba? Si Lord perfect siya eh. Amen? Baka pagsubok. Amen! Amen. Baka may sakit ka, then pagsubok yan. O baka naman may sakit ka, then hindi mo ginagamit ang kapangyarihan ng Diyos. Nanood po ba natin, church? Amen. Kaya ayaw ng Diyos na nagkakasakit tayo. Mananatili tayo sa pagkakasakit. Wala nang siyang ilalagay sa ating sakit karamdaman. Amen! Tatlong bagay para tayo manatiling malusog. Susundin po natin kung anong gusto ng Diyos. Amen. Number 2, kung perfect ang buhay mo sa harapan ng Diyos, baka pagsubok yan. Huwag kang umalis sa Diyos. Kung pagkatatag ka, maglingkod ka, lalo kang maglingkod. Amen? Lalo kang Amen. sumamba. Amen po ba? Kasi si Job, lalo siyang sumamba. Amen po Amen. ba? Pero gumaling siya. Lahat na nangawalang kayamanan sa kanya, nangabalik pati mga anak. Amen po ba? Amen. Number 3, baka hindi mo ginagamit yung kapangyarihan pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Pag-isipan mo yan mabuti, ha? Amen. Pag-isipan mo ng mabuti yan. Kung alin dyan ang gagawin mo na. Kung yung tatlo, operate na kaagad. Amen? Amen. Ay, dapat ito kayo sa